know what? I really love it here in Japan. Magiging ready na yung bago kong passport. All he needs to do is take your picture at magkakaroon ka na rin ng bagong passport. So, tingin mo ganun kadaling talikuran yung buhay ko sa Pilipinas? Ito na yung pagkakataon natin to have a peaceful life, Joey. Annalise? Kala ko, mami mo yung kausap mo eh. Hindi ko pa siya nakakausap. Kaya nga ako sumama kay Daddy eh. So I could wait here para mahuli niya na siya ng tuluyan. Giselle, may concern lang ako sa budget reallocation na ginawa ni Eric. What about it? Malaki kasi ang na-slash sa budget ng surgery department, particularly neurosurgery. Well, I can talk to Eric. No, or better yet, intay mo na lang siya. Papatawag ko siya. So anong gusto mong gawin ko? Iwan ko yung anak ko? Delikado. Baka mahuli ka bago ka pa makalipad. Hindi ko pwedeng iwan ng anak ko. Promise. Kapag nakita ko si Mommy, I'll make sure na hindi siya makakatakas. Salamat. Tay, ano nga po palang gagawin niyo ni Zoe ngayon? Wala naman. Babalik na lang kami ng hotel para makapagpahinga. Bakit, anak? Come in. Giselle, pinatawag mo raw ako. Yes, Eric. Join us. Have a seat. Eric, Dr. Meneses told me na malaki daw yung budget na na-slash off from the surgery department. Particularly the neurosurgery department. Yes, Giselle. I'm sorry kung naapektuhan ng budget ng surgery. My basis for the budget reallocation ay yung research and past performances natin. Well, Eric, I understand, no? Pero don't you think masyadong malaki na bawas sa neurosurgery? Well, I'm sure naman we can adjust, right, Eric? Oh, yes, of course. I'm sorry, Ray. Gagawan ko to ng paraan. Pero sana hindi mo na ito pinaabot kay Giselle. You can talk to me here directly. Well, maraming salamat, Eric. Thank you, Doctor. Giselle, salamat din. Thank you, Doc. I'll go ahead. All right. So, should I go? Ano lahat ng problema, ganun kadaling solusyonan. Kamusta na nga pala yung kaso kay Moira? Ayun, inaayos pa rin. You know, I have friends sa Japanese embassy. I can call them to speed up the process. Really? Eric, please. All right, I'll give them a call. I'll go ahead. Eric, I just really want to express my gratitude once again. First for Apex, second for Moira's case, and now this one. Thank you, really. I'm really grateful that you're here. Wala yun. Sana nga mahanap na ni RJ si Moira sa Japan. Nung matapos na yung kalbaryo mo. I hope so too. Actually, may sighting na kami ni Moira sa Japan. But then again, Japan is such a big country and we don't even know where in Japan she is. Don't you have any idea kung saan siya nagtatago? Wala. Oh, but then on second thought, there might be someone who knows where she is. Buti naman dumalaw kayo. Akala ko hindi niyo ako ipakukulong kung ikakanta ko si Moira. Bakit? Nahuli na ba si Moira? Now tell me, bakit nagpunta ng Japan si Moira? Wow! Japan? Talaga nakapagbakasyon pa yun, ha?
me hindi mo alam. Can you not act like you don't know? You were her subordinate, so alam mo ang mga pinagagawa ni Moira. Bakit sa lahat ng bansa, Japan pa? Anong meron doon, ha? May tutulong ba sa kanyang tumakas doon? Ano? Ma'am, anong alam ko sa Japan? Sa Luzon nga, hindi ako nakakalabas sa Japan pa. Hindi ko alam kung anong trip niya, bakit siya nasa Japan. Kayo na rin nagsabi, di ba? Tauhan lang ako. Ano malay ko? Tsaka bagong tauhan lang din ako ni Ma'am Moira. Kinuha lang ako ni Boss Balahadia para pasukin yung bahay ng doktor. Wait. Sinong doktor? Si Benitez. Dr. Carlos Benitez. Kaso hindi naman namin siya natsyempohan. Kaya yun, muntik tuloy yung asawa niya, Miss Tisay, matsyempohan namin nangyari. So kayo din pala yung nanloob kina Lynette? Kilala niyo si Mama Snow White? So si Moira ang nag-utos na looban ninyo sina Lynette at Carlos? Yes, ma'am. Wala nang iba. Nak, tapos ka na? Opo. Pwede ka namang pumunta sa Nagoya Castle. Pero Nay, pwede po bang isama natin si tatay? Wala din po kasi silang gagawin ngayon eh. Kung okay lang sa'yo, Lynette. Yung ano niya. Ay, si Miss Giselle! Miss Giselle, naligaw kayo dito sa East Street. Kasi hindi ko makontak si Lynette sa Japan. Kaya si Carlos sana sadya ko dito. Nakita niyo ba siya? Hindi nga po eh. Pero ano po bang sadya niyo kay Doc Carlos? May natuklasan kasi ako tungkol sa mga taong nanloob kila Lynette. Ha? Ano, Giselle? Anong nalaman mo sa nanloob sa bahay namin? Yung kidnapper ni Papa na nahuli, siya din palang nanloob sa inyo. Ho? Seryoso ba talaga yan? Bakit naman ganyan? Sobrang coincidence naman yan. Hindi siya coincidence, it was planned. Anong plan? Si Moira palang nag-utos na pagnakawang kayo. Doc, picturean ko kayo. Of course. One, two. One, two. Ganda ng mga historical structures na dito. Zoe! Come on, let's take a picture. Pwede bang iwan niyo muna kami? Sandali lang ah.
ikaw pa rin nag-loob sa bahay namin. Muntik na mamatay yung asawa ko. Pati yung anak ko dahil sa'yo. Sige, ituloy mo. Ilalaglag kita. Baka akala mo nakalimutan ko na ikaw ang gumamag kay Dr. Tanyag. Baka kasabot ka pa ni Moira eh. Kasi alam mo nandun yung matanda, di ba? Sa'yo pa galing yung medical supplies. Eh, dapat na magpasalamat ka sa akin eh. Kasi hindi kita kinanta, si Moira lang. Wala kang ebidensya na involve ko sa mga ginagawa niyo. Sigurado ka dyan, Dok? Kaya mong panindigan yung paniniwala mong yan? Susugal mo yung buhay mo dyan? Alam mo, bakit hindi kita nilaglag? Kasi mukha ka namang mabait eh. Saka doktor ka. Nung bata ako, pinangarap ko rin maging doktor. Kaya, Dok, di ba may utang na loob kayo sa akin? Tulungan mo ako makalabas dito kasi miss na miss ko na sa labas. Gusto ko na makipag-date. Kasi kung hindi, ilalaglag kita. Zoe, gusto mo picture ang kita? Ano? Thanks. Oh, okay ka lang? Tahimik mo ah. Alam mo, pwede ka mag-wish dito kasi nasa castle tayo eh. What? Ano i-wish mo? Nan, tahimik naman ito. Ano nga i-wish mo? Well, I just wish all my troubles to be gone. Kaya lang, kasama ka dun eh. Tingnan mo yun. Nasa Japan na tayo, ang sungit-sungit pa rin. Hanggang dito ba naman? Alam mo, Dok, mag-picture na lang tayo. Picture kita. Tara. Sige, doon. Tara. Ay, picture lang po kami na lang tayo. Pasensya ka na kay Zoe, ha? Okay lang. Pasensya ka na rin. Nantakasan kasi kami ni Moira sa Pilipinas. Alam mo, pinagdasal ko kanina na sana mahuli na talaga si Moira. Kasi ang dami na niyang kasalanan. Lynette, hindi naman sa nakikialam ako. Pero napansin ko lang nung last time na hinatid kita, parang takot na takot ka kay Carlos. Okay lang ba kayo? RJ, salamat sa concern mo. Pero okay kami ni Carlos. Pasensya na. Lynette, I just hope you know your worth. Hello po, Chang! Lynette! Nahuli na kung sinong nanloob sa inyo. At kilala mo siya. Talaga po? Oo, Lynette. Kilala mo. Ito oh. Ito siya oh. Kilala mo siya. Siya yung nakabangga natin doon sa restaurant. Naalala mo? Ay! Miss Lynette? Chang, siya nga po yung naloob sa amin. At kinanta na niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Si Moira! Ho? Talaga ho? Sige ho, Chang. Balitaan niyo na lang po kami, ha? Salamat po. Sige. Wait lang.
Are you sure my mom did that? Zoe, nakilala ko yung taon ng nanay mo. At siya nga yun na loob sa amin. Teka, bakit naman po utos si Ma'am Moira na nakawan po kayo? Anak, yun ang hindi ko alam. Sigurado ba siya na si Mami yun? Baka naman iba yung nag-utos sa kanya. Zoe, your lolo almost died because of her. I almost died because of her. So hindi nakapagtataka, nagawin niya yun. Napakasama talaga ng Moira na yan. Sana karmahin siya. Sana lahat ng mga ginawa niya, bumalik lahat sa kanya yon. Teka lang, Tita Lynette. Mami ko pa rin pinag-uusapan natin dito, ha? Kapag may gusto kang mangyaring masama sa kanya, ano pinagkaiba mo sa kanya? Sige nga. Zoe, muntik na akong mamatay ng dahil dyan sa nanay mo. Pati na rin si Harry. Tapos ngayon, akong masama. Teka muna. Akala ko ba kaya ka nandito dahil gusto mo kaming tulungan na hanapin ng nanay mo? Hello, Carlos. Hayop ka. Ikaw pa na nag-utos na looban ng bahay ko. Ano ba problema mo sa buhay mo, ha? Alam mo dahil doon, nilagay mo sa peligro ang buhay ng asawa ko. Pati yung anak ko damay dahil doon. At alam mo ba, hanggang ngayon matindi yung trauma ng asawa ko. Ano bang dahilan mo? Di ba tinulungan na kita? Carlos, kasalanan mo yan. Nakukulitan na kasi ako sa mga ginagawa mo kay Zoe, eh. At saka, malay ko ba na maiiwan sa bahay mo si Lynette at darating pa yung anak mo? Alam mo, ang plano ko lang naman talaga is takutin ka. Moira, wala ka talagang gawang matino, no? Alam mo ba yung tauhan mo? Bina-blackmail din ako. Well, wala na akong magagawa dyan. That's not my problem. Ganon? Eh kung sabihin ko sa kontak ko dyan, na huwag ka ng tulungan para hindi ka makalis. O kaya, ipapahuli na lang kita. Anong gagawin mo? Ha? Talaga? Gagawin mo yon? You're really going to go against me? Ano? Sasabihin mo, ako tumulong sa'yo para makalabas ka ng bansa? Moira, napakadaling i-deny nun. Of course. Pero pag bumagsak ako, madadamay at madadamay ang anak mong si Zoe. Mag-isip ka nga, Carlos. Pahupain mo na yung galit mo sa akin at isipin mo yung anak mo. Alam mong nandito siya, di ba? Ang dali-daling sabihin tinutulungan niya ako. Moira, ang galing mo talagang magpaikot, no? Talaga. Alam mo, if I were you, kalimutan mo na lang yung nangyari. At saka, wala naman akong intensyon na may masaktan eh. Ang gusto ko lang mangyari is takutin ka lang talaga. Sana hindi na lang ikaw ang nanay ni Zoe. Because you are the worst. Alam mo, I've been called that so many times. But the fact remains, ako ang nanay ni Zoe. And I will do anything and everything para maprotektahan ko siya. Zoe, huwag naman kayo mag-away dito. Zoe, that's enough. Pasensya na. Siyempre, mami ko pa rin yun. And I still care for her. Pasensya na rin kung ano man yung nasabi ko kanina. Look, I know you're all doubting me. Pero maniwala kayo sa akin. Gustong-gusto ko na matapos to. Gusto ko na mahuli si Mami. Para rin wala na siyang masaktan ibang tao. Hello, Mom?
Hello, Zoe. Ano nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Zoe, kailangan ko yung tulong mo. Linalagnat ako. Natatakot naman ako ng pumuntang ospital kasi kailangan ko ibigay yung pangalan ko, di ba? Baka umabot pa yun sa Pilipinas. Mommy, calm down. Baka naman hindi mo na kailangan magpunta ng ospital. Ano bang nararamdaman mo? May lagnat, abdominal pains, at saka may diarrhea din. It's most likely a bacterial infection. Mommy, baka may amoebiasis ka. Kailangan mo ng antibiotics. Can I get that over the counter? Sa Pilipinas, kailangan ng prescription yun. Dito sa Japan, most likely kailangan din ng prescription. Saan ako kukuha ng prescription? Mami, ako na bahala, okay? Huwag mo na problemahin yun. Gagawa ko ng paraan para mabigyan ka ng gamot. May iba ka pa bang nararamdaman? Counted ba yung inis at buwisit? Mami, ano ka ba? Paano naman? Yang si Lynette at yung daddy mo, nagta-travel episode pa dito sa Japan. Pag nakita ko talagang papatayin ko yan eh. Alam mo, pagbalik ko ng Pilipinas, papatayin ko yung si Lynette, isasama ko na rin yung sumbongera niyang anak. Di ba dapat mag-disappear ka na? Ano yung sinasabi mo dyan? Babalik ka pa ng Pilipinas. O diba, tumigil ka na nga dyan sa patay-patay mo. Hindi ka mamamatay tao, okay? Kasi nga, Zoe, I realize, pag nawala ako, di talo ako. At saka, hindi ko talaga pwedeng ibigay yung happily ever after nila. Total, bulgar na rin naman ang lahat, di talagang papatayin ko na silang pareho. Can you please just focus on getting a fresh start? Ha? Kalimutan mo na yung mga problema mo sa Pilipinas. Think about what I said, okay? Sige na, Mami. Magkita na lang tayo mamaya. Oo, sige, sige. Magkausap kayo ng mami mo. Were you spying on me? Huwag mong ibayin ang usapan, Zoe. Magkausap kayo ng mami mo. Dapat malaman to ni Doc RJ. Dali! Ako rin, please. Huwag mo sasabihin kay Daddy. Zoe, give me a good reason kung bakit hindi ko sasabihin to sa tatay mo. Oo na. Tama ka na. Okay, si Mami nga yun. Gusto niya makipagkita sa akin. Para tulungan mo siya makatakas, di ba? Hindi ko gagawin yun. Zoe, ang hirap paniwalaan. Hindi mo tutulungan yung mami mo? Hindi talaga. Doc Lindon, believe me, please. Gusto ko siyang tulungan. Mami ko siya eh. Pero hindi ko gagawin yun. Kasi hindi tama yun. Doc Lindon, grabe na yung ginagawa niya. It has to stop. Alam ko na. Tulungan mo ako. Tulungan mo kong huliin siya. Gusto mong mahuli siya? Sasabihin natin to kay Doc RJ. Hey, no! Please, no! Makakahalata lang si Mami pagka madaming taong involved. Kaya please, Doc Lindon, please tayo na lang, tulungan mo ako. Samahan mo ako mamaya. Kitain natin si Mami. Tulungan mo akong huliin siya. Please. Dr. Zoe Tanyag. No, I'm Dr. Adeline Santos. Oh, sorry, doctor. We have a message here for Dr. Tanyag and I thought she was you. What was the message for my sister? It's for her to make a return call. It was a woman, so maybe it was your mother? Can I have the number? Pinuntahan mo raw yung kidnapper na witness namin laban kay Moira? Bakit? Bawal ba? Well, for your information, kumuha ng bigating lawyer yung kidnapper. Which means we could lose him as a witness if we do not act fast. May mga papeles na ako. May bagong identity na ako, Zoe. Makakasibat na ako ng Japan. Kailan na alis mo? Bukas na yung flight ko, Zoe. Hindi ka man lang ba makikipagkita sa akin? Kahit for one last time?